This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Si Heavenly Father at Jesus Christ, when they create the world, di ba? Yung paano tayo ginawa, paano yung creation ng mundo. And doon ko nakita kung gaano kahalaga yung you do something para sa next generation at sa ating sarili din. Anyways, magpatuloy tayo. Hindi ko po nakakilala sa akin. Ako po si Brother Dave, isang miyembro po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, at welcome sa isa namang makabuluhang episode ng ating podcast. Oy, binanggit ko bago lang ako po ay isang miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Parang bumabalik sa akin yung time nag-serve ako ng mission. Parang magpapakilala ba. Magandang umaga po, brother or sister. Ako pala si Elder Abonado from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Or ako pala si Elder Abonado ng membro po ng nakalimutan ko na. Teka lang, ulitin natin. Ako po si Brother Abonado, missionary po sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. At kami po ay mga misyonaryo nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ayun, kuha-kuha ko pa rin, So, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong maabot na puso. Ako po excited sa ating topic ngayon. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang mahalagang konsepto sa ating pananampalataya, ang Covenant Path o landas ng tipan. Ano ba ito? At paano ito makakatulong sa atin? Habang nag-iisip ako sa kanina ng lesson ko ngayong araw na ito, napaisip ako, ano kaya God yung gusto mong ipadama sa akin, ipaya sa akin, and then pumasok yung The Covenant Path. Ayun. Ano nga ba ito? Bakit ito mahalaga at paano natin ito maisa sa buhay sa araw-araw? Ang Covenant Path ay ang landas na tinatahak natin kapag tayo ay gumagawa at tumutupad ng mga tipan ng Diyos. Mula sa binyag, pagtanggap ng Espiritu Santo, pagtanggap ng priesthood, ordinances, hanggang sa mga tipan sa templo. Speaking of sa temple, sasabi ako sa aking admin na next week, I think that is October 16, 17, 18, pupunta kami sa templo. Nag-invite kami ulit, me and my family sana makapunta sa templo kasi gusto ko rin ma-experience ng first time ng anak namin ng mga bata na andun. Kasi mga bata ko maliliit pa lang. Meron akong yung panganay ko na sa pa lang, 12 years old. So siya yung pupunta sa temple this week, sa temple trip nila. And then sabi ko, sasama naman na rin kami kung bakante pa yung bus, may bakante pa. And then I want din sana yung mga tatlo ko pang anak para sabay-sabay kaming pumunta sa temple para ma-experience nila. Pero sabi ng wife ko baka manggulo dun. And di natin alam. Pero I am excited because of this. Yung Covenant Path natin. Mamaya i-explain pa natin further. Ito ay hindi simpleng daan. Ito ay buhay na may layunin. Relasyon sa Diyos at pangakong may kapalit na walang hanggan. Alam niyo po, habang ginagawa ko to, parang marami akong insights talaga na gustong i-share sa inyo. And hopefully po may mga things kayong makukuha at matutunan dito. Yung una po dito is yung every time po sa buhay natin, alam ng Diyos na matitisod tayo, matutumba tayo, minsan masasaktan tayo, minsan yung sakit natin malubha, minsan malalim yung mga sugat na tatamo natin. Ilagay natin to sa realidad. Minsan, pag nakagawa tayo ng mga mali, minsan may mga mali na hindi ganun kasakit, minsan may mga mali na sobrang hapdi sa ating mga puso dahil sa guilt na naramdaman natin. Alam niyo po yung Covenant Path, ito yung magpapaalala sa atin na mayroon tayong babalikan. Mayroong mga bagay na maaayos. Alam niyo po yun, na binibigyan tayo ng Diyos ng another day pa ng buhay, another na pagkakataon na magbago. Para sa akin yung pagbabago po instant Pwede mo maramdaman yan ngayon sa sarili mo. Ibig sabihin yung pagbabago at yung hope. Kasi sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin, yung kapangyarihan na pagpili.
na pagpili sa mabuti at mali. Di po ba? You can feel that happiness. Halimbawa, ngayon parang feeling mo nag-iiba yung landas mo. No, hindi lang feeling, talagang iba yung landas mo. You can choose to go back, no, sa covenant path natin. Pwede mo maramdaman yan sa sarili mo na ang pagbabago at ang pagtahak sa tamang landas. Ito yung pangako na ibinigay ng Diyos sa atin. May kapalit siya na walang hanggang pagmamahal, walang hanggang kapayapaan, at walang hanggang kasiyahan sa puso natin. Alam niyo po, yung pera, yung material na bagay, part lang yan part lang yan ng buhay para gamitin natin. Pero yung pag-build natin sa sarili natin, yung kapayapaan at happiness, yun yung hindi pwedeng bilhin ng pera, hindi pwedeng bilhin ng material na bagay. Yun yung binibuild ko ngayon. Parati kong hinahanap at pinapanalangin sa ating masalangit na maging masaya ako at magiging kontento ako sa mga simpleng bagay na mayroon ako sa buhay. Yung kanina lang, yung umaga, sideways lang po yun. Tama yung terms na yun. May mga ano po dito, may mga natira po ng mga tubular bar sa bahay. Yung ginawa ko, instead po na manghiram ako ng welding machine, mayroon akong konting na-save na pera. And sabi ko, mura lang naman yung welding. Hindi naman mura, no? Pero kaya kong bumili ng welding machine na mga mumura, na abot kaya. So, akala ko nasa 1,000 plus. Pero may mga buy one take one ganon sa amin. Sabi ko, para hindi na ako mag-antay. O talagang yung purpose ba na you're motivated. Motivated ako na matapos tong araw na ito, na matapos ko to. So, nag-gamble ako. Sabi ko, sige, kasi I felt na yung fulfillment kailangan ko talagang abutin yung mga pinapangarap na matapos. Yun. Bumalik ako sa bahay, nag-welding ako. Yung mga mga natirang mga tubular, instead na itatapon o nakatambak lang, yung nakagawa ako ng project. And syempre mainit, andun yung init, andun yung hindi maganda yung pagtimpla mo ng welding, alam mo yun. Tapos nagre-research ako hanggang natapos ko siya, and sa awa ng ating masalangit. So anong connection dito? Ang connection dito, walking the covenant path, at yung connection sa experience ko ng araw na ito. Yung motivation ba, ginagawa nga natin na maabot yung mga gusto natin. No, kaya natin mag-gamble, kaya natin talagang i-pursue kahit na mainit, nagagawa natin yung paraan. How much more pa sa covenant path, no? Yung buhay na walang hanggan, yung daan patungo sa ating tagapagligtas. Di po ba? So doon din makikita na kailangan meron tayong desire na hindi tayo mawawala ng pag-asa. Hindi tayo mawawala ng determinasyon. Ay, ang hirap gawin, no? Kasi kanina pagbutas ko ng nagbutas ako ng parang butas doon sa tubular. Yung drill ko hanggang sa 10 mm lang yung pinakabutas niya. Tapos meron akong parang file na pampalaki, pero hindi kaya. Sabi ko, matatagalan. Pumunta ako sa store kasi bibilin na ako ng welding machine. Bumili na ako ng pangbutas. Medyo mahal kasi sa akin yung 300 plus, mahal na yun Di po ba? So nakabili ako. Mean ko say, dapat andun yung gumawa tayo ng paraan. Makakagawa nga tayo ng paraan sa mga hobbies natin na project, no, sa bahay. How much more pa pag ito'y para sa atin ding eternal life, kaligtasan, no? So para sa akin, napakahalaga po, mga dear brothers and sisters, ng relasyon natin sa ating Diyos, especially sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 14, makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo nito. Bakit po kaya makakaunti yung nakakatagpo ng sabi ditong pintuan, no? At makitid na daan. Bakit po kaya? Kasi sa buhay, madaling gumawa ng mali. Di po ba? Pag dumaan tayo sa malawak na daan, meron tayong freedom, meron tayong pagpili na gawin yung mga mali. Pero yung makipot na daan, minsan, to be honest, no, may pagkakataon na parang merong restriction. Okay? Lagay natin sa scenario.
Halimbawa, yung pagkain ng mga matataba, under yun sa word of wisdom, di ba? Hindi lang yung kape, hindi lang yung sigarilyo, hindi lang yung alak, hindi lang yung drugs, nagbabawal na gamot, hindi lang yun. Yung mga hindi nakasulat doon, kaya tinawag siyang the word of wisdom, kasi kailangan nating sundin. Halimbawa, nakita natin sobrang maraming pagkain na. So alam mo ngayon, meron kang acid reflux. Like ako, meron akong acid reflux noon. Hanggang ngayon, no? Moderate na lang. Pero meron ako, pero nakita kong matatabang mga baboy. Diba na alam ko, pag too much, mag-high blood ako. Pero pinagpatuloy natin kasi hindi, bawal siya eh. Diba masarap yung bawal? Ibig sabihin, andun ako sa malawak na daan. Pero yung makipot na pintuan, ang makitid na daan, ito yung mga time na kailangan ko pang gawin to. Kasi, nakakaano siya. Pwede akong ma-high blood dito at mamatay, di ba? Pwede, mga worst scenario. So ngayon, naiisip natin na kailangan natin na i-control yung ating sarili. Ayun. So, doon tayo sa makipot at makitid na daan. Tama? Makitid na daan. No? Makipot ng pintuan, makitid ng daan. Big sabihin nun, mahirap yung daan, pero posible. Andun yung safety. Pero yung malawak na daan, parang sinasabi natin, I can do whatever I want sa buhay kasi buhay ko to. Wala makapagdikta sa atin. So, dapat meron tayong disiplina kasi maramdaman natin the end of the day, yung bigat at yung pag nagagawa natin ang mga tama sa buhay natin. At pag may ginawa tayong mali, madali nating ma-identify yung mali na yon at yung guilt na mararamdaman natin. Di po ba? Nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng frustration dahil sa mga maling nagawa natin. Pero pag andun na tayo sa malawak na daan, na parati na natin itong ginagawa, mararamdaman natin na parang wala na lang. Di po ba? Halimbawa, yung hindi pagsimba every Sunday. Yung first, nakaramdam ka ng lungkot. Second week, nakaramdam ka na mismo na yung pagsisimba. Third and fourth, maramdaman mo parang wala na. Fifth, normal na ang buhay. Pagdating sa 10 beses na hindi ka magsimba or 2 taon, no? 3 taon, pagbalik mo sa simbahan, parang naninibago ka. Diba? Yung damit na sinusuot, parang hindi ka nasanay. Masanay ka na ka-t-shirt, masasanay ka na naka-polo shirt, di ba ganun? So, doon natin makikita kung ano ang maging epekto nito sa ating buhay. Sabi nga sa 1 chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, dito natin makikita, mga kapatid, na walang daan patungo sa Ama kundi si Jesus Christ lamang. At siya yung nag-set ng example para sa atin para makapunta doon. Marami siyang tinuro sa ating buhay. No? Na pag atin itong binabasa, para tayong maging emotional. Kasi lahat yun para sa atin eh. Sila yung Alpha and Omega. Sila yung past, present, and future. Walang hanggan, eternal. No? Parang centuries and hundreds of thousands of years yung advance nila sa atin sa pag-iisip. Kaya alam nila kung paano at ano yung tamang daan. No, sinabi ni Jesucristo, isa sa mga tinuro yan sa beatitude, di ba? Padalangin tayo parati, magpakumbaba tayo, magpatawad tayo sa kapwa natin, maging mabuti tayong tao, maging kind tayo sa kapwa natin, no? Maging honest tayo, kahit yung iba hindi sila honest, para yung norm sa mundo na normal lang yung mga ganon, pero sa atin nakakaramdam tayo ng ganon. And dahil sa mga sakripisyo yun, pagdating ng dapit hapon, nakaramdam tayo na titingin tayo sa langit at sasabihin natin na, thank you God. Thank you for giving me this opportunity to grow and progress. Sabi sa 2 Nephi chapter 31 verse 20, kaya kayo'y magpatuloy sa landas ng tipan na may matatag na pananampalataya kay Kristo hanggang sa wakas. Mag-hold lang po tayo sa ating pananampalataya. Walang kasing sarap pag meron kayong tunay na kaibigan sa simbahan at hindi po sila perpekto. Nagkakamali din po sila. Habi ko po sa inyo yung kaibigan kong Elders Quorum President na noon
pag-uwi niya sa mission kasi mas matanda ako sa kanya. Marami kaming minsan nga nag-uusap kami nito lang. Nagtatawanan kami, we're talking about our attitude before. Sinasabi namin yung mga weakness namin. Marami kaming siguro mga tampuhan, di pagkakasunduan, di kami nagpapansinan. Alam niyo yun, marami. Pero one thing lang nakita ko sa kanya, is handa siyang magbago, handa siyang humingi ng sorry. Ako din, humingi ako ng sorry sa kanya. Pass is pass, natututo kami. Hanggang ngayon pinagtatawanan na lang namin. Kasi natutunan ko, sa bawat away at pag nagkasundo kayo, big sabihin nagiging matibay yung relasyon ninyo. Sa mag-asawa, ganun din. Pag walang away, hindi nyo makikita yung mga mali ninyo at may mga dapat pa pala kayong baguhin. Di po ba? So, para sa akin, like sa amin ng wife ko, nagiging matibay yung relasyon namin dahil sa mga away-bate. Pero hindi naman sobrang away talaga na hindi na makatao. Yung away lang na natututo kasi normal lang yun eh. Ang mahalaga, ina-accept natin. Kaya dito sinasabi na magpatuloy tayo sa pananampalataya kay Kristo hanggang sa wakas. Ang ganda pag sa journey mo may kausap ka. I-try nyong parang isipin. Ano bang tawag doon? Parang kung sana pa i-visualize. Ayan. Nag-travel tayo na mga papunta sa isang lugar like Manila, papuntang Mindanao, through bus and through barko. Di ba ang sarap pag meron kang kasama, tatlo kayo? Pag dalawa kayo, okay lang, masaya. Pag tatlo kayo, mas masaya kasi nagkukulitan, nagtatawanan. Kasi naranasan ko yung when I was in high school. No, talagang tatlo kami, tatlong itlog, ang isang bituka, sabi nga nila. So, hindi ko makakalimutan yung experience na kasiyahan. How much more sa edad natin na ito. Pag travel ka, may mga kaibigan ka, mga totoong kaibigan. Hindi sila perfecto, pero natututo sila at nagbibigayan. Yung Panginoon, siya yung the best natin. Kahit mag-isa lang tayo sa buhay, given wala talaga tayong kaibigan, introvert tayo. Yung ating Panginoong Jesucristo, siya yung the best na teacher natin. Siya yung the best na kaibigan natin. Ni Heavenly Father. Diba? Para kahit mag-isa ka lang, given wala kang kaibigan, but deep in your heart, you prayed about them, you talk about them, bahala kayo dyan. Maglalagay ako ng, ang tawag doon, yung ating earphone. Pakinig tayo sa mga spiritual music. Diba? Mga tabernacle choir, ayun. Diba? Yung sa amin, tinatawag na mga FY, mga ano yun, yung mga worldly pa yung mga tawag doon. Anyways, and then the Holy Ghost is yung friend mo din, yung best friend mo, di ba? Napakaganda kasi andun yung light, ang lakas ng light ni Jesus Christ sa puso mo. Yung pananampalataya natin, palakasin natin. Andaan natin na kailangan natin ng gabay ng ating Diyos sa buhay natin. Si Ruth ay isang halimbawa ng taong pinili ang landas ng tipan sa kabila ng pagkawala ng asawa. Pinili niyang manatili sa binan niyang si Naomi at sumunod sa Diyos ng Israel. Diba? Yung iba, pag wala nang kukunin, hindi na namamansin, wala na. Pero sinita mo si Ruth, nanatili siya kay Naomi. Kasi sabi ni Naomi, bakit ka pa magsistay siya akin? Kasi wala na naman yung anak kong lalaki na asawa mo. Pero sabi ni Ruth, I will stay sa iyo. Kasi matanda na si Naomi. And hindi niya nakaya. So dito na makikita, hindi sila magkadugo pero minahal niya si Naomi bilang isang bilang parang tunay na ina, no, na nanay. So yun talaga yung buhay natin sa mundo and maganda na makapaglingkod tayo sa Diyos ng Israel. Sa simbahan natin, sa simpleng pamamaraan. Alam niyo, may kilala ako dyan sa simbahan namin, nangalang si Tamay. Bata, college pa lang ako, nakikita ko siya naglilingkod. Ngayon, si Tamay parang medyo nanginginig na siya dahil sa paglilingkod sa simbahan. Kasi imagine natin magkano na yung sahod niya sa simbahan. Pero araw-araw, naglilinis yan. No, parang yung sahod mo 100, pero yung trabaho mo, sobra pa doon, parang 1,000, pero tiniis niya hanggang ngayon. Kasi andun yung pananampalataya. Sabi ko nga, pag pumunta to sa langit, talagang siya yung pipiliin ng Diyos na caretaker ng ano niya. No? Kasi napakasipag talaga. No, simpleng ganun lang. Ako napansin ko yun. Iba yung feeling pag mahal mo yung Diyos na gusto mong maglingkod sa Kanya. Naging part na ba ng buhay mo? Wala siyang asawa na lalaki.
Ayun mga kapatid, di ba? Napakaganda. So, when we serve God, maghanap tayo ng calling na alam natin panghabang buhay. Kasi may mga calling na marirelease tayo eh. Pero may mga calling that we could stay. Tulad ng paglinis simbahan, pagstay simbahan, pag-acquire, di ba? So, masayang ganun. At sabi ko nga, tumatanda na sila. And then next generation, next in line na naman kami. Pero yun talaga yung buhay. Ang mahalaga dito, mga kapatid, is andun yung desire natin at yung pag-asa natin pananampalataya sa ating Diyos. Ang kanyang kababaang loob, katapatan at pananampalataya ay nagbunga ng pagpapala. Siya ay naging ninuno ni Haring David at ni Jesucristo. Di po ba? Makita natin dahil sa kanya nanggaling si David at si Jesucristo. Bakit mahalaga ang covenant path? Dahil ito ang daan patungo sa Diyos. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Ito ang nagbubuklod sa atin sa ating pamilya sa kawalang hanggan. Ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang kabataan nagbahagi. Sabi niya, akala ko noon sapat na ang pagiging mapait. Pero nang maunawaan ko ang kahulugan ng aking binyag at ang mga tipan sa templo, nagbago ang pananaw ko. Hindi lang pala ito tungkol sa pagiging mabuti, kundi sa pagiging tapat sa Diyos. Yung pagiging tapat kasi, mga kapatid, ito yung isang mahalagang bagay. Kasi yung pagiging tapat, ito yung bagay, isang pag-uugali na kahit na walang nakakakita sa atin, still naging totoo tayo sa ating sarili at naging totoo tayo sa ibang tao. Yung pagiging tapat kasi, para sa akin, ito yung time na kung saan pinipili natin na sumunod na kahit na mahirap. No? Speaking of sa templo nga, marami akong nakikita kahit matatanda na, andun pa rin sa templo, no, na pumupunta at nagsiserve sa Panginoon. Wala namang being na kung saan pag pumunta ka doon, pag uwi mo meron kang 10,000 pesos, wala. Pag uwi mo meron kang tawag doon, kabuhayan showcase or pang 1 month na grocery, wala. Pero yung feeling mo ba, alam nyo, pag pumupunta ako sa templo, iniiwan ko lahat ito. Siyempre, sarili ko lang, tapos mga gamit na kung saan yun yung susuotin ko papuntang templo. Alam niyo, my dear brothers and sisters, pagpunta ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, yung mga true friends ko, sabi ko sa kanila, yung mga manang at manong, sabi ko sa kanila, mas gusto kong magstay dito if the Lord permits lang na mag-serve ako sa Kanya, I will. Kahit na wala na yung mga gamit, kasi pwede ko naman mabili dito. Yung mga important lang na ginagamit ko pang araw-araw, yung garments, mga damit missionary na mga clothing, di po ba? Doon ko napagtansya na parang ayaw mo nang umalis sa templo kasi andun yung contentment, andun yung tunay na kapayapaan, andun yung kaligayahan. Di po ba? Parang ang sarap nung buhay na tahimik. Pero madadala natin yung templo pag-uwi natin. Naniniwala ako, mga kapatid, na pag lumalabas tayo, hindi natin maiwasan kasi nasa mundo tayo eh. Meron tayong nakikita, may maiisip tayo, at may magagawa tayo. That's in the real world eh. Pero yung desire ng puso natin, parang andun na pa tayo sa point na, okay na, I overcome the world, it's time to go back sa Heavenly Father natin. Kaya simbahan na marami sa ating mga negosyante, di po ba? Marami sa atin mga negosyante talaga, di ba? Kasi sa business, hawak mo yung oras mo, hawak mo yung pagkakataon mo, hawak mo kung sino yung tao na gusto mo lang kausapin. Kasi negosyo, pag bibili sa'yo, o tawag doon, i-serve mo, and then okay na. Pag ikaw yung may-ari, may nagsiserve ka, andun ka lang sa point na bibili mo, mag-serve ako sa simbahan, balik ka. Andun ka sa comfort zone mo, na safe ka. Unlike na pag nagtatrabaho ka, hindi mo pili kung sino yung tao pagtatrabahuan mo, sinong tao na kakausapin mo, di ba? Wala kang choice eh, kasi yun ang trabaho, di po ba? Kaya simbahan, meron tayong self-reliance plan. Meron tayong tinatawag na starting growing my business. Halos lahat sa amin dito, yung mga mostly na tinatawag ng mga leaders, may mga negosyante sila. Kasi hawak nila yung oras nila. Kaya para sa akin, ganun din eh. If babalik ako sa kasi business yung focus ko noon, sabi ko, God, if given a chance na pagkakaloob mo sa akin, dahan-dahan babalik ko yun para na mas malaki yung time ko sa iyo. Pero sabi ko nga last time, di ibig sabihin yung mga opportunity na pumupunta sa atin, medyo maingat tayo.
Kasi hindi lahat ng opportunity blessings. Meron ding opportunity na pag hindi tayo aware, baka it will be a, masabi natin bang ano ba yun? Hadlang, no, sa paglago natin. Ako mismo ay natutong pahalagahan ang landas ng tipan sa mga panahon ng pagsubok. Sa tuwing ako'y nalilito, ang mga tipan ko sa Diyos ang nagsisilbing gabay. At tuwing ako'y nanghihina, ang mga pangako niya ang nagbibigay lakas. Alam nyo, kahit pa ulit-ulit kong sabihin, kahit sa scriptures sabihin natin, nagsisimula talaga mga kapatid sa desire, no? Sa ating, ano ba yung desire? Nakakalimutan ko na sa Tagalog eh. Ano ba yun? Desire or basta nagmi-miss na yung English, no? Desire is yung layunin ba? Yung gusto ng puso natin. Kasi may mga pagkakataon pag nalilito tayo, andun tayo sa temptasyon. Pero pag yung desire ng puso natin talaga temptasyon, may pagkakataon na matutukso tayo. Pero merong tukso na parang daan lang. Napakahalaga, meron tayong tunay na kaibigan. Kung si Jesus Christ, makapagsabi tayo dito sa Kanya, sa prayer natin, maganda din pag meron tayong makakapag-usap like si Bishop. Napaganda or mahalaga na meron tayong tiwala kay Bishop. At si Bishop din dapat mapagkakatiwalaan, no? So, basta yun lang yun. Napakahalaga po yun kasi iba yung makapag-open up ka sa someone at makapag-advise sa'yo. Kasi may mga pagkakataon pag andun tayo sa temptasyon, hindi natin nakikita yung mali at tama. Para feeling natin lahat ng gusto ng desire ng puso natin na sundin yung temptasyon, akala natin lahat dun tama eh. Basta makuha natin yung desire ng temptasyon na yun. Pero pag meron tayong tao na matured at spiritually in tune na kakausapin natin, makakapagsabi siya sa atin ng advice kung ano yung pwede nating magawa at paano tayo tatahak sa tamang landas. So ngayon makapag-isip ka, parang hindi mo naisip to pero nagbigay siya ng payo, ng warning, ito yung mangyayari pag gagawin mo yan, ito yung mga consequence. So doon pa lang parang bumabalik ka sa senses mo. At pag sinunod mo yung mga bagay na tama, makita mo sa huli, after pumanaw yung desire ng puso mo, masasabi mo na tama yung mga payo sa'yo. At andun ka sa covenant path pa rin. Ang covenant path ay hindi laging madali, pero ito ang daan ng kapayapaan, direksyon, at walang hanggang pag-asa. My dear brothers and sisters, hindi po lahat ng bagay is madali. Hindi po lahat ng bagay is masabi nating pag nasa Diyos tayo, sabi ko nga, hindi madali yung daan pero posible. At makakaramdam tayo ng kapayapaan, direksyon sa buhay at walang hanggang pag-asa. Pag gumagawa tayo ng mali, una, masarap lang yan. Maganda yan sa una. Pero sa later on, makita natin yung emptiness sa loob natin, parang may kulang, parang hindi kompleto, di ba? Ganun din no? At masabi nating may lungkot. Mayroong lungkot, mayroong pag-iyak, mayroong grief, negative sa una lang. Pero pag andun tayo sa Diyos, mahirap siya pero sa patuloy magiging part. Halimbawa, ito lang pumasok sa isip ko, yung pagising ng umaga. Di ba? Gusto mo talagang gumising ng alas 10 ng umaga. Gusto mo wala ka ng trabaho, di ba? Pero natutunan ko, pagising ng umaga, nagagawa ko yung routine, nakapag-almusal ako ng maaga, enough na yung almusal ko, 3 times a day kasi nagtatrabaho no? Tapos, nakapag-workout ako, nakapag-ehersisyo. Ang ganda ng gabi, parang may strength pa rin ako, nakapagawa ako simbahan. Pero may time sa buhay ko na pagising ko, 10 o'clock kasi walang pasok ng 1 week. Tapos kumain ako twice a day, minsan nga, isa lang. Na-feel ko na parang ang heart ko bagal ng mag-pump. Kasi pag kinakain ko pa rin, mga ganon, di ba? So doon ko nakikita yung madali pala, sa huli hindi maganda. Pero ito yung mga pagkakataon na medyo mahirap siya. Pag nagagawa ko siya araw-araw, naging madali na lang. At ito pala yung nagbibigay sa akin ng magandang pangangatawan o healthy, no? Malusog na pangangatawan at pag-iisip at espiritu, di po ba? So yun yung para sa akin magandang halimbawa. Mga kapatid, tandaan natin, ang landas ng tipan ay hindi lang daan. Ito ay buhay na may layunin. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, tayo ay lumalapit sa Diyos at sa Kanyang mga pangako.
Ako po si Brother Dave. Nagsasabing, kapag tayo ay tapat sa ating mga tipan, ang Diyos ay tapat sa ating mga pangako. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.